ako ng mask kasi magkakalayo lang dito ang mga tao. Magkakalayo lang sa cafe na to. Kaya tinanggal ko muna. But anyways, dito ako sa cafe. Kakastream lang ni Bunso, ni JM, kapatid ni Jello. Ngayon lang. Sa labas ako. Wala ako nagstay dito. Tapos, napaisip ako mag-vlog biglaan. Tignan natin kung mabubuksan dito ang data ko. Kanina, nawawala na ako ng signal. Ang hirap nang nasa labas actually guys. Bigla ang vlog to guys. Balik na tayo guys sa ginagawa natin. Ewan ko kung maririnig nila. Maririnig yung background pero let's go. So, matagal ko na dapat i-vlog to. Matagal ko na sana siya i-vlog. Kaso nga, ngayon ako nagka-mood na magsalita. Maglabas ng kwento ko about Game Boys. Actually, dapat sa kwarto ko. Pero nandito na ako. And I need to express this. Wow, express. Kasi kakatapos lang na anniversary ng Game Boys. So, ang mangyayari is, kukwento ko lang naman kung paano ako nag-start sa pagiging fan ng Game Boy. So, meron akong pinost dati na how I became a fan of Game Boys. Ang thread na to is na-post ko noong July 29, 2020. So, pinost ko siya noon. Then, mag-vlog sana ako ng last year, December ata. Hindi natuloy dahil nag-corrupt ang aking file. Kaya, uulitin ko siya. Pero ito, mas marami na ako na-experience actually. But anyways, ito na nga. So, i-ano ko tong mga thread na to at dadagdagan ko na lang if ever may kulang pa siya. Pinost ng July 29. So, July 30, mag-1 year na rin pala if ever nagkakaroon ng movie ng Game Boys. Actually, halos magkakalapit lang. Actually, nakaka-relate siya sa buhay ko dahil ang ako, birthday ko is May 20 at May 22 ang season 1 release. Tapos, ang July 30 is my brother's birthday, yung bunso kong kapatid. So, maaalala ko talaga siya actually. Hindi ko siya makakalimutan. So, kapag may mga events, malalaman ko, ay, birthday ko ng kapatid ko. Release din yun ng movie. So, yun. Ito, pinost ko lang itong July 29. Magkalapit lang siya ng release ng movie. Ngayon ko lang siya nalaman. Ito, babasahin ko na. Nung una, I was scrolling sa YouTube ng mga vlogs. Then I saw this colorful layout thumbnail with two boys na naka-display. Yan nga. Kasi supporter ako ng LGBT. Ewan ko na-attract ako sa colorful designs and rainbows. Naging part din ako ng isang group sa LGBT, ang Treat People with Kindness group noon, nung nag-Pride March pa nakaraan na, siguro mga 3 years na ako nagpa-Pride March, and miss ko na talaga. Miss ko na yung mga events na ganun, and I'm imagining myself all of the facts na what if walang pandemic, diba? Magkakasama yung BL and JL shows, makakapila, naka-float sila lahat, mga artist. And yun nga, nakita ko lang naman siya randomly sa sobrang bored ko nun guys. Ako kasi, nagbabasa lang ako ng mga online AU fiction na kwento. Kumbaga, mga fictions na yon is sa other fandom pa. AO3, if you know the AO3 site or archive on my own or on our own, doon yung malalaman, doon yung makikita lahat ng literary na gusto nyo sa mga artist or gusto nyo kahit sino pang author na gusto nyo. Andun yung mga random literary works na sobrang gaganda. Kaso medyo may mga mahaba, ang dami mga mahaba doon na matutuwa ka rin sa kwento.
Yun na nga, nakita ko tong thumbnail. Actually, let's be honest. Ang una ko napanood for the first episode is Hello Stranger. Nagustuhan ko din siya, oo. Pero after that, syempre naghanap pa rin ako ng ibang parang nag-score and then nasa recommendations siya. Game Boys nakalagay and nakita ko si Cocoy De Santos and it's a familiar face kasi nakita natin siya sa mga shows, commercials, like kahit saan nga actually, mga palabas sa mga commercial lalo sa TM na nandun siya. Sabi ko, crush ko siya dati, actually yung bata ako, si Cocoy De Santos. Tapos nakita ko yung cover na yun, hindi ko kilala yung isa, hindi ko siya kilala, hindi ako familiar, but I played sorry. I clicked that thumbnail. Na-curious ako. Kasi si Cocoy De Santos nga. At nandun ka nalaman na it's a BL series nga. Sino ba kasi hindi magtataka nakasandal yung lalaki? Sa isang lalaki. And sanay naman ako kasi I'm reading literary works about boys' love. Sanay na ako. Wala namang problema sa akin. Wala namang dapat na issue sa mga ganong palabas. Then, pinanood ko siya. Yung totoo lang din ako. At first, na-cringe ako kasi ang mga lines sa mga batuhan ay hindi stranger yung kausap niya. Gabriel Alarcon. Masarap ang batukan. Ang sarap ang batukan actually. Imagine, Cairo accepted that account after na makita niya mga pictures ni Gabriel Alarcon. Like, siya to? marupok ka, girl. Marupok. So, doon ako na-cringe kasi nung pumasok si Gabriel Alarcon sa call, at saka tumawag agad siya pag-accept ni Cairo. Ang galing talaga. Noong unang episode, doon sa mga unang part, ay na-cringe ko dahil na hindi naman niya kilala yung tao and he accepted it sa account. Alam naman natin, doon natin nalaman na may problem sa family si Cairo. Doon ko tinuloy-tuloy yung kwento kasi nakakabitin siya actually. Nung nag-play si Cairo, nalaman na parang gustong niyang subukan to si Gav dahil nga gusto niya makapaglaro. And the time goes by nalalaman niya kung ano ang merong ugali talaga si Gav. Doon ko na gustuhan na talaga ako ng sobra. Actually, late na ako naging fan ng Game Boys. Hindi ako nag-start ng May. I started to be a fan July 14. I think, basta mga July. Yun. Then, tuloy-tuloy na yun, guys. Kasi nga, mga upload na episodes. Yun yung pinaka-peak. Hindi naman pinaka-peak, pero yun yung sunod-sunod na yung kung panonood. As in, hindi ko na tinigilan. Nag-vlog pa ako noon. Hindi ko ina-upload. Nasa akin pa rin yung reactions ko. Para akong timang noon. Nasa kung saan-saan camera at kung saan-saan lugar pa ako. Kasi wala pa yung wifi. Data pa lang. So, naglolo ko yung mga data ko noon. Nag-react ako. Kaya putol-putol yun. Nanonood ako. Sabi ko, gusto ko na ng next episode. Yung next episode na yun, like, syempre, ang dami nag-aabang. I think every Friday ba? Nakakalimutan ko. Or Saturday. Basta iba-iba kasi yung schedule noon. Hindi ko in-expect kasi matagal na ako naging fangirl. 2017 pa. 2016. Yun lang talaga ako as in naging active. Sobrang active sa mga OFCs, sa mga fan groups. Kasi Monday, pumunta-punta ko ng fan parties but hindi ako hindi ako nagiging officer. Sumusupport lang ako sa within the group at nakikilala nila ako kasi napaka-active ko din naman doon sa mga fan parties and concerts. Pero dito lang ako naka-experience na sumali sa mga officers ng UFC. Gabi-gabi, madaling araw, zone. Ganun ka-solid. Kasi doon ko nakilala talaga. So, yun na. Ang dami kong drama, di ba? And, ayan, this was the first time I watched kind of series dahil sanay ako sa Netflix. And now, nasa Netflix na siya. Like, but,
yun nga, basta Netflix na siya. Imagine, and I tweeted this July 29. At dumating na yung panahon na nasa Netflix, and now nasa GMA 7 na siya soon. Like, diba? Imagine, lahat nangyayari, nagiging imposible. So, then yun na nga, napanood ko yung episode 1 dahil bago pa ako nun. At yung kilala ko si Coca, yan, sinabi ko na. Yan, and Elijah, medyo bago na sa mata ko. Then I realized, nakita ko na siya sa mga indie films. Nakita ko siya sa Past, Present, Perfect noon. Pero hindi siya yung ano, kasi hindi naman siya masyadong kilala. And sabi ko, sino kaya to? Ayun nga, naalala ko na si Past, Present, Perfect siya. Siya yung leading man ni Loisa. Ang cute nga niya dun actually. Bata pa si Jello dun. It made me shook talaga episode 1 pa lang. Nakakaloka na. Yung dating nagbabasa ako, yung feeling na nagbabasa, same feeling yung nagbabasa ka ng BL fanfictions. Nahilig din ako sa AU eh. Tapos nagbabasa din ako ng AO3. Like, same feeling ang nangyayari nung pinapanood ko siya. Ayan. And yung acting skills ng dalawa, nung una pa lang, unang episode, dun mo mapapansin na may something, may ano sa kanila, may spark, alam mo, may chemistry sa kanilang dalawa. Kahit na zoom lang yun, kahit nasa harap lang nila ay camera, doon ako na-amaze sa kanila na sobrang resourceful, na sobrang solid ng team ng Idea First, na kahit nahihirapan yung isa, tutulungan nila, tulungan talaga kumbaga. Ayun nga yung nakakatuwa at doon ako napahanga. Kasi yun yung first time ko nakarinig ng ganung setup, ganung production. Like, grabe ang effort nila at paghihirap dun sa shoot na yun, na umaabot ng ilang oras para magawa nila isang scene lang, yung dalawang scene, tatlong scene, diba? Ganun kahirap. Kaya umanga ako nung time na yun, sabi ko, tutuloy ko to pagiging fan kasi yung kwento pa lang nila sa sobrang effort nila, it should deserve support talaga. Yan, hindi ako nakawala sa page na Idea First Company. Totoo lang. At doon na ako nag-start na mag-research about Coca de Santos. Pinanood ko na lahat ng mga indie films nila, and even Elijah. Ang dami pala niya indie films. Pinakauna ko napanood niya doon is, ayun nga, Past, Present, Perfect. Unconditional, yung isa din sa pinaka magandang series na napanood ko kay Elijah. Kokay is si Fuckboys. Grabe, napaka-reality talaga. Yung scene na yun, alam niyo yun, di ba? Sobrang, doon naman ma-open yung mind mo sa kung anong merong environment na meron sa mga ibang lugar sa Pilipinas. Yun yung mga una ko napanood eh. Babae at Baril. Yan, napanood ko na siya. So, mga late na rin. Babae at Baril. Late na rin yung yung He Who Is Without Sin. Yan. Kay Kokoy, ang dami din kasi kay Kokoy. Actually, ni MMK pa nga yun eh. Commercials pa. Tapos, Umando. Gusto ko yung Umando talaga. Sobra. Ngayon yung Love vs. Stars. Finale na yata. At bukas ata finale kasi Wednesday. Ang dami guys. Ang daming pwedeng panoorin doon. Kalel 15. What? Kaya di ako nagtataka nagkakaroon ng award sa mga yun. Dalawang yun. Napaka-iconic actors talaga. Hindi mo talaga maalis sa sarili mo na nakaka-proud dahil naging part ka ng Game Boys at kahit na nasa ibang shows sila sa Pangako, sa Stay in Love, pero yung talent ng dalawa dun mo makikita at yung versatility ng dalawa dun mo makikita sa dalawang yun. Elikoy na yun, sa mag-baby na yun, alam niyo yun, sabi nga nila na kahit nagkahiwalay sila, kinoconnect ng mga fans at kasama ko doon. Pag nagtipid kasi ako, kailangan may connect yung dalawa. And meron akong instance na lahat sila naka-orange, yung tatay ni Noel at tatay ni Mon magpares ng orange na kulay ng t-shirt. Sabi ko, kapatid ba tong dalawa? Parang gano'n, magkamag-anak ba? Basta ang dami ko connect na mga scenes nila. Minsan pa screenshots na magka-connect sa isang place. Parang sila, magka-relate talaga. Parang nagkita sila.
ini-edit ko pa minsan. Tinuloy ko pa pagiging fan ng series na to at di nawawala sa schedule ko every Friday. Ayun, every Friday may work. Ginagawa ko to lessen my stress. Ayun, isa pa yun sa nakatulong sa akin ng Game Boys. Parati din sinasabi ng mga fans. Yun ang tulong ng series na to actually in all of the BL shows at lahat ng mga show na lumabas sa pandemic na during pandemic. Nakaka-proud lang na yung Game Boys yung isa sa mga nakilala ko na series na talagang tumatak sa utak ko at na naging sistema ng buhay ko. On that time, kaya nga na-bored ako noon na kasi alam mo yung tipong hindi mo na alam, wala ka pang idea kung ano pang gagawin mo. And wala pa kaming work no, hindi pa nag-start. But nung nagkaroon ako ng work, it helped me a lot also kasi kahit na nasa-stress ako, after I work, binge watch ako. Minsan yung mga co-fans ko, yung mga kasama ko sa OFC, ay talaga nanonood kami. Kahit ibang fandom pa sila, united to support Game Boys talaga. And I'm so glad na marami ako na-meet na sobrang related sa fandom ko, na sinusuportahan at lalo na tong Game Boys. Ang dami kong nakilala, ang dami kong experience, ang dami kong na-realize sa sarili ko na wala talagang imposible kahit na pandemic, marami ka pa rin makikilala. Realize mo habang kakilala mo yung isang tao, siya pa yung magpapatunay sa'yo na may importante siya sa buhay, may rason bakit mo siya nakilala. Oh my God! Ang drama ng baby! Yung idea first company is grabe, napaka-iconic team talaga. As in, lahat sila napaka-talented. The writer, the producer, the directors, all of the staffs. Talagang, alam niyo, close na close sila. Alam mo, kita nyo naman yung mga behind the scene pa lang. Doon nyo makikita kung gaano ka-close yung mga staffs sa mga artists nila. Like sabi ni Direk Percy, na suportahan talaga sila doon. Kasi ginawa din naman nila yung para magkaroon ng trabaho yung mga staffs. At nakatulong din. At grabe sila direct yung sakripisyo nila sa pag-effort at puyat nila sa paggawa ng mga ganong shows ay sobrang deserve ng awards, deserve na magkaroon ng promos, deserve na magkaroon ng channel. Ayun na GMA7. Makikilala na sila on the mainstream at makikita na yun ng buong alam niyo yung community. Like sana matanggap nila na yung show na yun magbibigay ng mensahe na love is love. Like napanood ko ang mga interviews on how they made an effort on doing the setup. Ayun sinabi ko kanina, in preparation magawa lang yung scenes. I remember the interview of Malak or Adriana na sobrang umiyak na daw talaga siya sa sobrang hirap ng camera angles na ginagawa niya. And iniisip ko pa lang at nagawa ko yun. Shoot ako sa Emerald Ave at sa Rainforest and sa kwarto ko. Sa totoo lang, mahirap talaga mag-set up na kahit na mag-isa ka. Is Adriana is mag-isa lang siya sa bahay and ginagawa yun mag-isa. Set up ka ng camera, set up ka ng mga lights, ng background mo. Imagine ko pa lang, at saka nagawa ko siya. Napakahirap talaga guys, kaya maghintay lang tayo sa tamang panahon sa July 30 kung ano talaga pinaka worth it. Yun yung pinaka worth it kasi movie na yun guys. Tapos meron pa tayong series na inaabangan. So I'm hoping na sana wala na rin yung pandemic para alam nyo na yun, magkaroon naman ng mga events and premiere night, and if ever na magkaroon ng streaming platform, avoid piracy guys, avoid that please lang, avoid piracy. Also, the timing and edits was so good, paturo. Ay, sabi ko dito, nakakahanga din yung mga editors, like grabe, ang dapat mabilisan ng editing within a week. I-effort sila mag-shoot, tapos araw-araw sila nag-shoot, kung i-edit pa yon. Imagine that. Sobrang kudos sa kanila, support. Hindi na ako magtataka na even ibang bansa na shook sa BL series. I'm so happy na nakilala din siya ng ibang bansa. Like yung mga reactors noon na nakakatuwa din kasi
gusto mo manood ng mga ulit na binge watch ang isang series, gusto mo mayroong kasabay ng mag-react and nakatulong yung mga reactors. And, hello to all of the fans all over the world. Thanks for supporting the BL series, that this iconic BL series that helped us a lot, and I'm hoping we continue to support it in the movie and also in the series. And shout out to all of you, even the Pinoy on other countries, sumusupport talaga. They're supporting the series. I'm so thankful, and stay safe guys, and God bless to all of you dyan sa other countries. Kahit na ngayon is mahirap talaga, nandito yung magkita-kita. Yung tipong guys, gusto mong yakapin ang lahat. Yakapin mo yung isa't isa. Gusto mo nang mahag lahat, pero hindi pwede. Alam mo yun? Meet ko si Jello, pero alam mo yung gusto mo siyang yakapin, pero hindi pwede. Kasi for the sake of everyone, parang ang hirap talaga na may rason kung bakit nangyayari ito. But we can wait, guys. So, patience is a virtue, and we all work it. Like sabi nga ni Pearl. Ito na. Hindi na magtataka na ibang ayan. Deserve na mabigyan ng achievement, more projects, and more shows ang actors. Imagine, July 29 to guys. And the team cause of this, ito yung show na deserve na maraming blessings. I-retweet ko to guys. Alam nyo guys, oh my god, this tweet na kinikilabutan ako. Wait lang. Ngayon ko lang siya na ulit nabasa. Imagine, is July 29, sinabi ko to, mabigyan ng achievement. Look at their achievement now, guys. All of the awards bagged by Game Boys ay dinanag ka siya sa poster niya. Pangalawang poster na lang actually yun eh. And isa pa, yung Netflix is the biggest achievement of Game Boys dahil grabe, naiyak din ako nung time na yun, and ang dami nilang projects, ang dami nilang sponsors and photo shoots. Naiyak, sobrang umiyak ako nung nasa yung bench na photo shoot na nag-release na sila ng poster. It's their first time na magkaroon ng pictures on a studio na sponsored by a bench. Grabe yun, kasi memorable experience to me. Yung shows, ang actors, nakita niyo ba guys? Dami no kay Coco de Santos. Grabe, napakasipag niya. Sunod-sunod yun guys, yung blessing na dumating sa kanya. At nag-guest sa Itbulaga. Tapos, nag-guest sila sa Channel 5. Naglaro sila. Ang dami. Actually, itong tweet na to prove sa akin na maraming pwedeng mangyaring posible sa panahong ito, sa pandemic na to, kahit na may limit ang lahat. Pero, nangyari sa Game Boys, like, oh my God. Kinilabutan naman mang binabasa ko to. Ayan, ewan ko nakikita nyo guys. Ewan ko nakikita. Ayan. Naka-thread yan guys. So, i-retweet ko to mamaya. Kinilabutan naman. And, nangyari na nga siya. Like, ngayon na sa GMA 7 na siya. Magkakaroon na ng palabas na Game Boys sa isang mainstream platform ng TV na makikita na ng lahat. And nakaka-proud, nakaka-bumi. Ayoko umiyak dito guys actually. Pero itong nagpatunay na pwede magkatotoo yung mga gusto mong achieve. And na-achieve nga nila. Ay, nakakatuwa. Anyways, ang huling thread ko is para sa huli, maraming salamat po talaga on sharing this kind of story na full package ang lesson in life. Hoping for more at sana naman si Kyra at Gab maging magkapit-bahay na lang. Yung kapit-bahay, hindi na po, live-in na po sila, char. Hindi lang po magkapit-bahay, kundi magkasama po sila sa isang bahay. Pero we don't know what will happen on the movie. Ang daming theories. Actually, ako may theory ako na baka may malaman si Gav, kaya ganun yung iyak niya nung sa trailer pala. Grabe yung arte nila. Alam mo yung level up na. Imagine, ang gagaling na nila sa hiwalay na shows nila, Stay in Love, tsaka
paano ang pangako. And imagine na magkasama na sila, na umaarte, na humaharot, na nagkakasama sa isang kama, like, ang dami ko iniisip nung after ko kapanood yung trailer. Alam nyo naman, nakita yung reaction ko na bigla ang lumabas sa screen. Kasi Direk Percy talaga. Direk Percy, ba't ka nang bibigla nung time na yun? Hindi ko alam na isang bagsak na pala ng trailer. Akala ko hindi ilalabas. Nakaka-proud lang yung team. Nakaka-proud lang yung idea first on doing this kind of projects. Like, parang nakakatuwang isipin na in this time of pandemic, kayang-kaya nilang gawin yun, na kahit may mga safety protocols, but pag naglabas sila ng shows, it's quality guys, quality. Really ko yun lang kasi inintay lang natin yung movie. I'm hoping na maging maganda. Syempre naman magiging maganda yun, and magiging inspiring din sa lahat. Kasi makaka-relate na naman ng lahat sa LGBT community on doing this kind of project and this movie na sana mapanood nating lahat, and sana no to piracy guys ha. Ako na nagsasabi sa inyo. Sabi na ni Direk, sabi nga nila no to piracy guys. Ako na nagsasabi. Sana kapag nag-download kayo ng movie, bayaran natin ng maayos kasi nakakatulong din sa kanila, to the staff na nag-effort to do this kind of project. Yun yung naging journey ng Game Boys life ko until now. Actually, dito ko na-experience yung mga first time talaga. Na-recognize ako ng mga artista na kinahangaan ko kasi hindi ako hindi ako yung parang sobrang avid na fan talaga. Kasi dito lang ako na-experience ng gano'n na talagang nire-recognize yung mga works mo, nire-recognize kung ano yung achievement na gawa mo sa buhay mo. Like, napaka-appreciative nila, alam niyo yun, imagine yung all of yung ginagawa mo, alam din nila. Grabe, napaka-solid talaga. And even the fans, grabe, napaka-supportive din sa mga ginagawa mo, sa tweets mo, and even sa GCs, like, shout out kay Nation. Oh my God. And Endless Sir, guys, I love you so much. Yan yung mga family ko ngayon na sobrang sumusuporta sa akin sa fandom na to. Grabe talaga. Ang napakasolid na pamilya talaga sila. At until now, ngayon, kahit na minsan na yung biging busy kami, pero may made time to communicate with each other sa mga problema namin, sa mga ginagawa namin. And I'm so proud na naging part ako ng life at fandom na to. Napakasolid talaga. Dito ko rin experience na mag-edit. hindi ako nakakapag-edit. Nakapag-edit ako, pero hindi ako nag-i-edit na as in bongga talaga, na yung talagang ini-effortan ko. Meron pa akong edit na umaabot ako ng madaling araw to do it. And I'm so happy na na-appreciate ng lahat yun. First time din na gumawa ko ng isang kwento. Gumawa ko ng kwento nung high school, pero hindi ko siya ni-release, hindi ko i-publicize. Ngayon lang ako naglabas ng mga sinusulat ko, like alternate alternate universe na stories about Ilikoy. Yun, mga ganong first time. And it's my first time na ma-recognize mga artist, na ma-meet sila, na ma-appreciate ako kahit paano sa mga ginagawa ko sa buhay. And my mom and dad na talagang sinusuportahan ako kahit minsan pagpagalitan na nila ako. But they're still supporting me sa mga ginagawa ko. Then yung mga contest, yan yung sa kapatid ko, gumawa kami ng album. Tinulungan talaga niya ako to do that. And I'm so happy na supportahan din niya. Ayun yung mga bagay na naging first time ko sa experience ko sa isang fandom na to, na hindi ko talaga makakalimutan. Actually, na-tweet ako noon. Sabi ko, after 10 years, 5 years, I will remember this kind of memory na hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Kahit magkaanak pa ako, makikita ko mga pictures behind the scene ng Game Boys. Daming past memories na nagbigay ng lessons sa akin. Anyways, na nga.
Tapos na yung rant ko. Wow. Ito yung kwento na parati ko papanoorin if ever na tumanda ako. Na-upload ko to sa YouTube na I became a fan of Game Boys and I'm so proud of it. I became part of it. And now it's 1 year. It's been 1 year, guys. It's been 1 year of being a part of this family. So, ayan, shout out to all of you guys sa fans, Game Boys fans, especially Payaso Nation na napaka-talented na grupo. My God, like, napaka-active niyan. Sobrang mahal ko yung family niyan. Endless Earth. Also, you guys, I miss you so much. Sana nakausap ko na kayo and I want to hug you, all of you, so much. Lahat kayo, guys, gusto kong ma-meet. As in talaga lahat kayo ang gusto kong yakapin ng mahigpit pero hindi talaga kaya, like ano yun, kung meron lang tayong pagkakataon magkaroon tayo ng fan parties, gagawin ko, pupunta talaga ako. So mag-stream ng trailer, nagkaka 1 million na sa Facebook. Oh my God, grabe, like ang bilis. And music videos of Koy and Elijah, lagi stream nyo yan, guys. And also Angel of Peace and an apology mix of Jello, stream nyo lahat yan. Pearl Next Door, stream nyo rin, guys. And stream nyo sa Spotify, Game Boys album, ST album, and Game Boys scoring soundtrack ba tawag? Basta yung lahat yan i-stream natin, guys, habang nag-work, habang nag-aaral. And congrats din sa mga mag-graduate na, oh my God, na mga fans, and sa mga nakapasa sa trabaho, mga nag-a-apply. I'm so proud of you guys. As a teacher, talagang malaking achievement din sa mga estudyante dyan na talagang grabe yung pagpa-fangirl nyo kahit nag-aaral kayo. Pero yun na nga, so proud of all students at mga nagtatrabaho to support Game Boys so much. And God bless and stay safe to all of you guys. Thank you, guys, and see you, and masama mahab kayo lahat. Ang gulo ng buhok ko. Actually, dito sa Coffee Project, kung ano lang pinagagawa ko dito at may pinasikaso lang ako, pero hiwa-hiwalay naman, ang lalayo naman mga katabi ko dito at wala akong katabi dito, yes, safe na safe, disclaimer again. So guys, thanks for watching my my vlog, and see you to my next vlog.